set up na natin. So pag magtatanggal kayo ng gimbal cover ng DJI Neo, so ang kailangan nyo lang i-press itong sa ilalim. Ito, ganyan. Press nyo yung sa ilalim, tapos pa ganyan. Set up na natin lahat. Ito yung dalawang antena ng DJI goggles entry. Nandito yung charging port, tapos yung SD card, yung 5D button nandito, tapos yung back button dito. Nandito yung battery nya. Kung gusto mong luwagan yung strap, counterclockwise yung pihit pakaliwa, tapos kung gusto mo naman na paigpit, clockwise pakanan. Bago ko i-on ang DJI Neo tapos ang motion controller, ang una kong ina-on dito yung goggles. Pagka-on ng goggles, ang sunod itong motion controller 3. Yan o. Sunod ito naman yung DJI Neo. Isang short press tapos isang long press. Yun. So yan, 25 satellites na. So take off na tayo. So dito, dalawang short press. Yan. Tapos pag umikot na yung motor, ilong press nyo naman dito. Ayan. Nakapag take off na ang DJI Neo. So yan, naka normal mode ako. Kung makikita nyo dito sa left side sa baba, may letter N. Ibig sabihin naka normal mode tayo. So ito yung kuha niya sa goggles. Sa full throttle 20 to 21 kilometers per hour yung speed niya sa normal mode. Tapos sakto, medyo mahangin ngayon. Napakaganda ng lugar dito. Dito naman sa may right side sa baba, makita dyan yung battery percentage, tapos yung signal sa RC, tapos sa HD dito sa goggles. Yung satellites, kung ilan yung connected, nandito sa may right side sa baba. Tapos yung battery percentage ng goggles. Tapos yung sa recording ng goggles, nandito sa may right side sa taas, yung nagbi-blink na pula. Tapos may oras na nakalagay, ano, kung ilang minutes na nag-record. Tapos yung letter H dito sa right side natin, ayun, yan ang home point, yung letter H. Napakaganda ng lugar dito, di ba? Try lang natin. Ito yung pinakaunang lipad ng DJI Neo. So halos alas 7 pa lang ng umaga. Sinubukan ko na kaagad dito para makita natin kung ano kaganda ang lipad ng DJI Neo. Medyo may hangin pero hindi naman ganun kalakas. Ayan o, 21 kilometers per hour. 21.4 kilometers hanggang 21.5 kilometers per hour sa normal mode. Ngayon, subukan naman natin sa sports mode. So dito kung makikita nyo, dito sa baba may button na may nakalagay na M tapos H. So press nyo lang ng isa yan, mag sports mode na ang DJI Neo. Ayan, sports mode natin. Yun, sport mode. Subukan natin kung ayan o, galing ng south yung hangin. Ayan, medyo tagilid yung yun, nakaharap tayo sa hangin. Tapos try natin ang sports mode ng DJI Neo. Salubong sa hangin, kaya halos parang konti lang yung diferensya dun sa normal mode. Ayun, 22, 23. Ayan, bumababa kasi salubong sa hangin.
68% yung battery. Naka 4 minutes na tayo sa record. 4, 27, 28, 29, 30. Yun. Try natin try natin paliparin na nakatalikod sa hangin. Lumalakas na yung hangin ngayon, may bagyo kasi. Ayan, 28.5 kilometers. Ayan, 28.6 kilometers per hour yung speed sa sports mode. Ganyan ang speed nya sa sports mode, pero medyo mahangin ngayon kaya ganyan yung speed niya. Sa normal mode nag 21 lang, tapos sa sports mode naman nag 28. Mahangin yan, hindi tayo kasi may bagyo, kaya hindi tayo makakuha ng tiyempo na kumbaga walang hangin, kumbaga. So yan, 28.7, ayan, nag 29. Yan ang top speed pag naka sports mode. Medyo mahangin pa yan, Tapos kanina sa normal mode nag 21 kilometers per hour. Hindi tayo makakuha ng magandang tempo, kumbaga yung walang hangin, yung kalmada, kasi may bagyo ngayon Pero kahit paano maganda yung natin, yung maiden flight. So yan, balik natin sa normal mode. Pindutin lang natin ng isa ito. Ayan. Yun, normal mode. Daanan natin to. 54% yung battery. Yung letter H, kung saan yung home point, kung saan siya nag take off. %93 yung battery ng goggles. 51% yung battery ng Neo. Subukan natin. Medyo sa baba naman yung palipad natin. Dito ako nakapwesto. Subukan natin yung penetration ng signal nito, kung kakayanin. Nasa mataas ako, medyo aratak pa na yung signal dito. %47. Kaya rin pala Yun, nagbabawas ng signal, nag 3 bars. Ito yung sa return to home na button. Ilong press lang natin. Try natin kung mag RTH siya. Ayun. Ayun, umaangat kasi 30 meters yung sinet up natin na altitude para sa RTH. So ayun, pabalik na siya. Subukan natin kung gaano ka-accurate yung RTH ng DJI Neo. Tingnan natin kung sakto yung babalikan niya, kung ilang meters ba o talagang accurate. Tingnan natin. Yan na. 29% na lang yung battery. Ayan kahit pa paano accurate yung RTH ng DJI Neo. Dito ako kanina dito parte halos 1 meter. Pwede natin i-cancel yung yung pag-land niya dito. Yan. So yan, para umatras yung Neo, ito lang gawin nyo dito sa trigger, paatras din. Yan. Tapos kung gusto nyong pumunta sa kaliwa or sa kanan,
na hindi nyo na ginagalaw to, ito pwede rito sa may joystick. Ayan, yan lang ang gagawin nyo. Tapos ito naman, kung gusto nyong pataas naman yung lipad ng DJI Neo, ito pataas lang yun. Tapos pag pababa, dito rin sa joystick pababa rin. Ayun. So ito, tapos na ang maiden flight ng DJI Neo. Abangan nyo yung sunod na video natin sa extreme wind test para dito sa DJI Neo. Titingnan natin kung kaya niyang labanan yung malakas na hangin. So yan ang abangan yung sunod na video para dito sa DJI Neo.